May isang lumang silya sa tapat ng bintana namin. Kahoy, kupas na ang barnis at maingay kapag inuupuan. Iyon ang paboritong pwesto ni tatay. Doon siya nauupo tuwing hapon pag uwi galing sa trabaho. Doon niya hinihintay ang pagdaan ng tricycle na sinasakyan ko pa uwi galing school. Isang kaway, isang ngiti at alam ko na ligtas na ako sa bahay. Noong bata ako, ginagawa ko iyong kabayo. Sinasakyan ko, inaalog-alog, kunwari ay nakikipagkarera ako. Nagagalit si nanay dahil baka raw masira, pero si tatay, tatawa lang siya. Hayaan mo na, nay, sabi niya. Diyan siya masaya. Ang gamit napapalitan. Pero ang tawa ng anak natin, minsan lang yan. Lumipas ang 20 taon, naging abala ako. Napunta sa Maynila. Nagkaroon ng sariling pamilya at sariling mga silya. Tuwing bibisita ako sa probinsya, makikita ko pa rin si tatay sa silya niya. Pero napansin ko, unti-unti na siyang lumiliit sa upuang iyon. Ang dating matikas na balikat, kuba na. Ang boses na dati ay dumadagundong, mahina na at madalas na lang nakatuon sa radyo. Anak, kailan ka babalik? Laging tanong niya bago ako umalis. Sa susunod na buwan, tay. Busy lang talaga sa opisina, sagot ko habang nakatingin sa relo. Hanggang sa naging isa susunod na lang. Hindi ko napansin ang isusunod na buwan ay naging susunod na Pasko. Isang gabi tumawag si nanay. Hindi na raw nakabangon si tatay sa silya niya. Doon na lang daw siya nakatitig sa bintana. Tila may hinihintay na tricycle na hindi na dumating. Nang makauwi ako, wala na si tatay. Ang naiwan na lang ay ang lumang silya sa tapat ng bintana. Umupo ako doon. Maingay pa rin ang kahoy. Pagtingin ko sa labas, doon ko naintindihan ang lahat. Mula sa pwesto ni tatay, kitang-kita ang kalsada, kitang-kita ang bawat sasakyang dumadaan. Doon ko napagtanto na sa loob ng maraming taon, ang buong mundo ni tatay ay nakatutok lang sa paghihintay sa akin. Hinaplos ko ang sandalan, may mga gasgas pa rin ang laro ko noong bata ko. Biglang bumigat ang dibdib ko, kasi kahit gaano kalayo ang narating ko, kahit gaano kalaki ang bahay ko sa Maynila, walang kahit anong upuan na makakapantay sa halaga ng silyang ito. Dahil ito ang silya kung saan ako ang pinakamahalagang tao sa mundo.